Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong kwentuhan dito sa reaction video na Makapili TV. Ngayon ito hindi lang tayo rito sa makapagbubon sa Wata Wata Festival na ginawa sa San Juan. So, kasi meron tayong personal experience pagdating dyan sa basaan dyan sa San Juan. So, dati tayo nagtrabaho dyan sa San Juan, kaya medyo relate tayo sa nangyaring to. So, panoorin natin tong balitang to bago tayo magbigay ng reaksyon. So, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button at the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad yan, kaya pindot na. So, ito, panoorin po natin to. Trip ang maraming motorista nang basain sila sa kasalsagan ng Wata Wata Festival sa San Juan noong Lunes. Sa viral video, nainis ang siklistang yan nang basain siya ng mga residente. Binuhusan din nila ng tubig ang mga pasahero ng mga jeep at pahinante ng mga truck. Harap-harapan ding binasa sa mukha ang mga nakamotor. Sinugod at tinulak naman ng isang rider ang nambasa sa kanya. Rumesbak pa ang isang residente at hinampas sa mukha ang rider. Inawat din naman sila pero binuhusan ulit siya ng tubig. Dahil dyan, nagsorry ang lokal na pamahalaan ng San Juan sa mga naperwisyang motorista. Ito kasi nangyari dyan, ito nakita natin problema. So, sa piyesta naman na San Juan, wala tayong andun. Kasi tradition nyo talaga yan na may basaan. Kasi nga yung pinoportray nila yung si San Juan the Baptist. So, siyempre pagbibinyag, so kailangan ng tubig. Ang pinakamalaking lang kasi dyan, problema, is yung mga residente na kung paano nila i-celebrate yung piyesta ng San Juan. Andiyan kasi yung persang pambabasahan nila na hindi naman kasi lahat ng pupunta sa San Juan o dumadaan sa San Juan makikipiesta. So yung iba dyan kasi talagang yun yung ruta nung sinasakyan nilang mga pampaserong sasakyan na wala naman choice na dumaan sila ron. So kasi ang nangyayari dyan parang since piyesta rin ng San Juan, so entitled lahat ng residente ng San Juan na mambasa. So hindi naman lahat ng tao sa San Juan. Kumbaga parang may karapatan na yung mga nakikipiesta o kasama doon sa piyesta ng San Juan na mambasa kahit na ayaw ng mga dumadaan lang sa San Juan. So nakasakay sa pampublikong sasakyan or private car na pag dumaan doon parang obligado silang basain. So, siyempre, dapat dyan, kumbaga, may designated lang na area na doon lang pwede magbasa. Ang dapat exempted yung mga dinadaanan ng mga sasakyan, mga kalsada. Yung mga, sabihin natin parang major highway, parang gano'n, tulad sa Aurora. Dapat yan, exempted dapat yan. Pagpasok mo na San Juan, dapat wala nang babasa dyan kasi yung iba dyan, mga dumadaan, nagtatrabaho. So, imagine mo na lang na ikaw papasok sa trabaho, babasain ka, ibis na kumita ka, nabawasan pa yung sweldo mo, napagalitan ka pa ng boss mo. Dahil nga hindi ka nakapasok sa trabaho, dahil nabasa ka, so, double impact yung nangyari sa'yo. Hindi, nabawasan yung sweldo mo, hindi ka na kumita, pinagalitan ka pa ng boss mo. At pwede ka pang sisihin na bakit ka dumaan sa San Juan, alam mo namang piyesta. Kaya ka hindi ka nakapasok. Kung importante yung position mo sa trabaho or meron kang mahalagang bagay na gagawin sa opisina at dahil hindi ka nakapasok naantala. Diba? So, doon sa mga nambabasa naman, nawala na yung respeto Diba? Nawala yung respeto nila sa mga kagaya rin naman nila na mga sinasabi nga nila dyan, mga nambabasa raw, mostly mga tambay nga lang daw yan na hindi naman daw napeperwisyo pagdating dun sa ng piyesta ng San Juan. Siguro, andun lang talaga yung nawala yung respeto nila sa mga dumadaan sa tatawid lang ng San Juan. So, andun nakikita nyo sa mga video na talagang sapilitang bubuksan yung pinto ng sasakyan, which is meron pala silang ordinansa dyan na hindi pwede pwersahin yung mga tao na basain
kapag pwede silang sampahan ng reklamo. So doon makikita may batas naman pala yung San Juan na hindi pwedeng puwersahin. Kasi ako, nangyari sa akin, nung kwento ko lang, nung dyan pa tayo nagtatrabaho, nakamotor ako, talagang pinipilit nilang buksan, iangat yung kapote ko. Kasi alam kong mababasa ako. Kaya nung dumaan na ako ng San Juan, so nagkapote na ako, nagkinelas na ako. So, siyempre, cover na yung buong katawan ko. Pero, pinipwersa nilang tanggalin or iangat yung kapote ko para basahin ako. So, pero yun nga, nagtagumpay pa rin naman sila. Buti nila may baon akong damit. Kasi sa San Juan lang naman yung trabaho ko. So, paano, nagdala na rin ako ng damit. Pero, siyempre, andun pa rin yung hassle, di ba? Na imbis na hindi ka na magpapalit ng damit or hindi ka na madadagdagan ng labahin, dadagdagan pa dahil nga nabasa yung damit mo. Diba, doon pala makikita mo na kahit nakiusap na ako na wag nang iangat, wag nang basain. O yun nga, wag na lang iangat yung kapote, basain na lang nila ako. Hindi nila ako pinagbigyan. So, paano na yung mga talagang, halimbawa, yung isang rider nga na nagsampa rin ng kaso dyan dahil nga, di ata siya nagsampa. Pero may isang rider dyan, di ko sigurado, na nakiusap na nga rin siya dahil nga mababasa yung cellphone niya, masisira. Spinwersa, yun yata yung yung nagsampa ng kaso. Na binuhusan siya ng tubig kahit na nagsabi na siya na masisira yung cellphone niya, may mahalagang dokumento siyang hawak, spinwersa pa rin siya. Tapos yung isang rider din na nagsabi nga na may meeting pa siya, so wag siyang basahin pero hindi siya pinagbigyan. Biruin niyo yung abalang ginawa, yung perwisyong ginawa ng mga taong dyan sa piyesta ng San Juan na yan. So, paano pa yung mga nakasakay sa jeep? Diba, iba nga, mga truck, piniwersa pang buksan yung pintuan para lang mabasa sila. Paano kung masira yung sasakyan? Kita nyo yung punto na nawala yung respeto. Nawala na yung, kumbaga parang naging entitled na sila na gumawa ng, kumbaga namang baliwalain yung karapatan ng mga dumadaan doon na wag silang mabasa. So, binayolate na nila yung karapatan ng mga kababayan natin na wala namang intention na hindi makiselebrate. Nagkataon lang na kailangan pumasok sa trabaho, dadaan lang sila sa San Juan. Pero yung nga nangyari, perwisyo, yung inabot, ang nakuha nila. So, imbis na matuwa dun sa piyesta ng San Juan, yung na bad trip. Di ba, kita nyo naman, na niyuyugyug yung mga sasakyan, pinipwersang buksan yung mga pintuan, umbuhusan ng tubig yung mga nasa loob ng jeep. Diba? Kawalan ng respeto. Hanap na raw sila ng mga ebidensya na gagamitin para mapanagot at mapagmulta ang mga luwabag sa city ordinance na bawal ang persahang pambabasa sa mga pasahero. Isa pa dyan, pwede ka naman daw magsampa ng kaso. Ang problema, naabala ka na nung oras, yung araw na yun na papasok ka sa trabaho, naabala ka dahil di ka nakapasok, napagalitan ka, so naabala ka na doon. Tapos pupunta ka pa para magsampa ng kaso, so panibagong abala na naman yun. Buti sana kung babayaran ng babayaran yun ng gobyerno o yung local government ng San Juan, babayaran yung mga araw na hindi ka papasok para umattend ng hearing, babayaran ng San Juan yung araw na hindi ka nakapasok nang binasa nila. Di ba? Doon pala naabala ka na, tapos pa-attending ka pa ng hearing para pananagutin lang itong mga siraulong walang respeto sa pagganap ng piyesta ng San Juan. So, di ba, yun, doble-dobleng pahirap na doon sa mga inabala. Tapos, magsasampa pa sila ng kaso. Siyempre, hindi nila pagtutuan pa ng pansin yung magsampa ng kaso. Pinakamagandang gawin dyan ng San Juan, mag-designate na lang sila ng area na hindi pwede na mambasa. Tulad yung Aurora na yan, tsaka yung Endomingo. Siguro yung Endomingo, medyo i-divert na lang nila yung kalsada na yan. Padaan nila lahat sa Aurora. So, yung Aurora dapat hindi na, kumbaga, walang pwede mambasa dyan. Lagyan nila ng mga pulis, lagyan nila ng mga barangay tanod, para kumbaga maging water, yung basaan, kumbaga parang exempted yung area na yan, yung buong Aurora na yan,
na nasasakop ng San Juan maging exempted sa mga basaan. Para hindi naman kawawa yung mga nakikidaan lang naman sa San Juan. Meron pa nga dyan isa pang video yung pulis na umaawat, imbis na irespeto pa nga ng mga idadagdag lang natin yung sinasabi natin na wala ng respeto, nawala na yung respeto ng mga gumaganap ng piyesta na yan. Pulis sinaway yung mga nambabasa. Ang ginawa ng mga sinasaway, binasa pa yung pulis, 'di ba? Naka-uniforme yun so 'di ba, doon pa lang napakalaking pangwawalang hiya doon sa kapulisan na hindi sila nirespeto ng oras na yon. So ibig sabihin, pag araw ng San Juan, kahit pulis hindi pwede nang tanggalan ng respeto. So kailangan lang talaga magkaroon ng mas mahigpit lang na ordinansa yung San Juan. Maging mas i-organize na nila kasi nga medyo hindi na nakakatuwa yung kanilang Wata-Wata Festival, naging what the fuck festival na, sabi nga nila. So, yun na rin, katapaan naman, maganda na yung ginawa na rin ng San Juan na pinapaalala nila na merong city ordinance na pwede silang makakasuhan. Pero para sa akin kasi kulang yun Since may mga hawak naman silang mga CCTV footages, mga video, bakit hindi na lang yung local government ng San Juan na yung mag-file ng kaso? Huwag na nilang antayin magkaroon ng private person na magsasampa. Kasi medyo malabo na yun na pagbigyan pa ng oras ng mga kababayan natin na alam niyo yun, yung minimum wage earner na no work, no pay. So pag hindi sila pumasok, walang bayad. So paano naman yung pang-araw-araw nila, paano yung pamilya nila? So medyo malabo yung kailangan pa nila magsampa ng o maghintay pa sila ng private person na magsasampa. So sana gawin nila mismong gobyerno o yung mismong LGU ng San Juan yung mag-file ng kaso para matuto yung mga taga San Juan na irespeto yung kanilang piyesta. So yun po, maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo. God bless.